Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Ngayon po ay Araw ng Kalayaan, June 12. At doon po sa ating mga kapwa Pilipino, nasa kasalukuyan po ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Mabuhay ang bawat Pilipino. At dito po sa lungsod ng Parañaque, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Parañaque sa panguna ng ating butihing Congressman Edwin Olivares at ang ating butihing Mayor Eric Olivares, at nagkaroon po ng iba't ibang event dito sa lungsod ng Parañaque, kasama na po yung pagtataas ng bandila dito po sa SM Sokat, at ganoon din po sa pagkakaroon ng ito pong tinatawag na celebration na pinangunahan po ng Knights of Columbus sa lungsod ng Parañaque, at ganoon din po ay nagkaroon ng job fair ngayong araw. So marami pong activities ang lungsod ng Parañaque para makiisa sa ginanap na Independence Day o kaya kalayaan ng ating kalayaan ngayong araw ng Huwebes, June 12. Okay, so para sa ating mga kaibigan na nag-aantabay ng ating programa, at ipapalabas po natin yung pong ating mga videos and photos na nakuha po natin sa ginanap na pagsaludo sa ating watawat, ganoon din po sa ating pambansang bayani na ito pong si Dr. Jose Rizal. Pakikasa na ang ating mga video. Nights, isang mapagpalang umaga po and happy Independence Day everyone. Ngayong umaga po, welcome po natin ang isa po sa ating mga kaibigan na galing po siya ng Amerika, umuwi po dito sa Pilipinas para lang po makipag-celebrate sa atin ng Independence Day. So isa po siyang former kagawad ng Barangay Vitales, and now he is a pastor sa Amerika. So para po sa kanyang pampasiglang minsay para po sa atin lahat, mag-share po siya ng kanyang message sa ating pong lahat patungkol po sa kanyang mga experience and of course ang kanyang kalagayan po sa Amerika. Everybody, friends, ladies and gentlemen, please help me in welcoming the former kagawad and pastor of Barangay Vitales and Pastor Rico Isguera. Magandang umaga po sa ating lahat. Dumating na po ang ating panauhing pandangal at maumpisahan na natin ang ating flag raising ceremony, at pagkatapos ay susundan ng ating flower offering or wreath laying offering. Nakasama na rin po si Congressman. So,
pagpapatawad at pagkilala kay Dagdag Sari-Sar. Salamat po. Salamat po. Ang susunod naman po mag-aalay ng lakap at pati magbukay sa ating watawat ay walang iba kundi ang ating Vice Supreme Master sa Anthony P. Nazario. Guard! Present! Sword! Maraming salamat po sa ating Vice Supreme Master. Kanya pag-aalay ng mga lahat kasama ang ating Master of the Fourth Degree, Nino Cosme. Isang historical remark. Isang historical remark. Ika-12 ng Hunyo, formal na idineklara sa Kawit, Cavite ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas sa bisa ng Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino. Bago pa man mangyari ang proklamasyon na ito, nangyari na ang labanan sa Manila Bay noong 1 ng Mayo, kung saan sinira ng Pacific Fleet ni Commodore Dewey ang hukbong pandagat ng Espanya. Ito ang sinasabi ng mga historiador na hudyat sa pangalawang yugto ng Philippine Revolution na nagsimula noong 1896. Alam natin ang mga sumusunod na kabanata nitong istorya ng ating kalayaan. Alam natin na hindi kinilala ng international community ang unang republika, at sa bisa ng Treaty of Paris, ibinigay ng Espanya sa Estados Unidos ang Pilipinas kasama ng Puerto Rico, Guam at iba pang isla na hawak ng Espanya sa Dagat Pasifiko. Sa kasaysayan ng mundo, ito ang tinatawag na simula ng imperialismo ng Estados Unidos. Naging simula ito ng panibagong pamumunong kolonyal na binigyan ng mga salitang benevolent assimilation. Sa puntong ito, alam na natin ang mga petsa. Alam natin ang mga pangalan ng mga karakter na napapanood sa sine, napapanood sa mga drama. Alam natin ang mga naratibo na bumabalot sa araw na ito. Pwede natin itong basahin sa Wikipedia, pakinggan sa lecture ng mga historiador, o basahin sa mga artikulo sa academic journal. Ngunit mahalaga na tignan natin ang naratibo nito sa konteksto ng mga nag-uumpugang kapangyarihan. Noong 1898, nakita natin ang takip-silim ng kolonyal na imperialismo ng Espanya at ang pag-usbong ng isang bagong kapangyarihan. Ang ipinapakita rito na hindi natin natamo ang kalayaan ng isang araw. Ito ay resulta ng isang mahabang pakikibaka ng bawat Filipino na natatamasa natin sa ngayon. Ang resulta ng isang mahabang proseso na ito ay ang pagkabuo ng iisang consciousness. Isang consciousness na hindi na tayo basta-basta mga Ilocano, hindi tayo basta-basta mga taga Parañaque lamang, hindi tayo mga Bisaya,
Hindi lang tayo mga Hiligaynon o mga taga Mindanao. Isa tong pagkabuo ng kabalayang Filipino. At dahil dito, ito ang pangalawang punto. Bukod sa formal at historical na halaga ng araw na ito, mayroong mas malalim na halaga ang pag-alaala ng araw ng kalayaan. Masasabi natin na mayroon tayong tungkuling ethical na kaakibat ang isang tunay na kalayaan. Sabi ni Apolinario Mabini sa El Verdadero Decalogo, nakasaad sa una at panglimang utos. Sabi, ibigin mo ang Diyos at iyong puri ng lalo sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay siya lang bukal ng buong katotohanan, ng buong lakas. Ang paghahangad ng puri ang siya lamang nakaaakit sa iyo na huwag magbulaan, kung hindi laging matuto sa katwiran at magtaglay ng kasipagan. Sa ikalimang utos, sinabi niya, pagsakitan mo ang kaginhawaan ng iyong bayan ng higit sa iyong sarili, at pagpilitan mong siya'y pagharian ng kabaitan, ng katwiran at ng kasipagan. Sapagkat kung maginhawa siya'y pilit ding giginhawa ikaw at ang iyong kasambahay at kamag-anakan. Sa dalawang utos na ito, magfo-focus ako sa dalawang salita. Pag-ibig at katuwiran. Ang pag-ibig sa Diyos ang simula ng isang tunay na kalayaan. Tinuturo nito ng gumalaw ng naaayon sa tamang katwiran. Sa kung ano ang tama at tapat para sa ikabubuti ng lahat at hindi sa kasarapan ng pansariling interes o sa interes ng iilan. Pwede tayong maging malaya sa mga banyagang mananako, pero kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, tayo pa rin ay inaalipin ng ibang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang nagiging ugat ng mga tinatawag nating social sins o kawalan ng hustisya sa ating lipunan. Dahil dito, ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang sa pagsunod sa isang tungkuling moral o tinatawag natin sa English na ethical duty. Isang tungkulin para sa isa't isa at para sa kapwa na may iisang mithiin, kundi ang makibaka para sa isang kaginhawaan ng lahat at mapamunuan ng may katapatan. Muli, magandang araw at maligayang araw ng kalayaan sa lahat. Paranaque, Netreo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa,
Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Netredyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Ko'y Paranaque, Net Radio Worldwide. Boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Wala nakita na inaamoy ko yung damit. Ayan. So yung kanina yung mga videos and photos, kaganapan po yan sa ginanap na celebration ng ating lungsod ng Paranaque na pinangunahan po ng iba't ibang miyembro ng Knights of Columbus dito po sa lungsod. At ganun din, nagbigay po ng mahalagang pananalita ang ating butihing Congressman Edwin Olivares, at ito po ay ating pakinggan. Pwede po magsiupo. Maraming salamat po sa recognition at maraming salamat sa aking po kaibigan, kapatid, Sir Knight Jun Galang, isa po sa aming masipag, outstanding na kagawad ng Barangay Merville dito po sa Luzon ng Paranaque. Palakpakan po natin, Sir Knight Jun Galang. Sa lahat po ng ating mga state officers, palakpakan po natin. Sa lahat po ng ating mga kasama district officers, palakpakan din po natin. And of course, ang lahat po ng ating po mga assembly na nandito po ngayon sa banguna po ng Padre Assembly, ang ating Padre Dandan Assembly, sa banguna po ng ating faithful navigator SK Robert Cariaga, palakpakan po natin. Palakpakan din po natin lahat po ng ating mga faithful navigator. And of course, our Master of Port Degree, Sir Knight Danilo Cosme. Sa lahat po ng ating mga council officers, palakpakan po natin mga council officers. Sa mga bisita po natin sa ibang lungsod, sa ibang council, dito po sa Metro Manila, welcome po. Palakpakan po natin po sila. Sa lahat po ng ating mga Sir Knight, aking mga kapwa, kapatid, pagdating po sa Knights of Columbus, ladies and gentlemen, sa lahat po ng aking mga kasamang kawani na lungsod ng Paranaque, ang representative ng ating mahal na Mayor Eric Olivares, ang head po ng ating tourism, Kuya Mel. Palakpakan po natin, alipuot. Ladies and gentlemen, isang pagpugay at pagbati po mula sa inyong balikod ng isang maganda at isang makadiyos na umaga po sa atin lahat. Purihin po natin, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Ngayon pong umaga ito, ngayon pong araw na ito, tayo po'y magkakasama, nagkakatipon-tipon ng lahat po ng ating pong mga Knights of Columbus dito sa lungsod ng Paranaque at karating po nating bayan. Kasama po ang iba po nating mga NGOs, People's Organization, kasama po ang ating pong lungsod ng Paranaque para ipagdiwang po natin ang ating pong ika-127 na araw ng kalayaan na tinatamasa po ng bansang Pilipinas. Ngayong araw na ito, June 12,
binibigyan po natin ng paggunita, pag-alaala ang ating mga bayani na nakipaglaban at ibinuwis ang kanilang buhay upang maitamasa na po natin ang ating kalayaan na tinatamasa ng bawat isang Pilipino sa buong bansang Pilipinas. Utang po natin sa kanila ang kinalalagyan po ng bawat Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang Metro Manila po is a center of progress and development all over the country. Ito po'y binubuo po ng 16 na syudad at isang munisipyo. At ang lungsod ng Parañaque ay isa po sa mga syudad na highly urbanized city na kasapi ng National Capital Region. Ako po'y naniniwala na yung pong inumpisahan ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, ay dapat ipagpatuloy ng mga susunod na henerasyon, hindi lang po sa lungsod ng Parañaque, kundi sa buong bansang Pilipinas. Karamihan po sa lahat po ng aking mga kapatid sa Knights of Columbus ay dito po pinanganak sa lungsod ng Parañaque. Kita po natin kung paano na-evolve, na-transform ang bayan ng Parañaque. Ako mismo, ang inyong pong brother Knight, ay dito po pinanganak mismo. Sa Barangay San Dionisio, doon po sa bayan. Dito po sa lungsod ng Parañaque. At ito pong bayan ng Parañaque ay dati po itong Fisherman's Village. Dahil po ito po ay may frontage na coastal road. Dito po sa ating pong coastal road, dito sa may Cavitex, papunta sa Macapagal Avenue. Dati rin po ito na Salt Bed o Asinan. Yang kahabaan ng Ninoy Aquino Avenue, lahat po yan ay salt bed hanggang dito po sa multinational. At kung tayo pupunta ngayon dito sa East and West Service Road, yung ating mga bayan, barangay ng 2nd District, ito po lahat ay rice field. Lahat palayan po ito. Palayan, salt bed, at fisherman's village. Pero sa pagtutulungan ng bawat isang mamayan dito po sa bayan at lungsod ng Parañaque, public and private, tulong ng ating 16 na barangay, lalong-lalo na po ang ating mga pribadong korporasyon, kumpanya, ay unti-unti nakita po natin na umasenso ang bayan ng Parañaque. The city alone cannot do this. Kailangan ng tulong ng bawat isang mamayan dito sa ating lungsod at sa buong Republika ng Pilipinas. Kita po natin itong bayan ng Parañaque na dati rin pong residential hub, panay subdivision, na lahat po ng tiga Parañaque magtatrabaho pa papuntang Makati, papuntang Quezon City, Manila. Ngayon, masasabi po natin na lungsod ng Parañaque ay meron na pong sariling Central Business District. Located po itong along Manila Bay, yung ating pong Asiana City. At kita po natin na mga nagtatayuan ng malalaking building po doon, ng mga integrated resort, BPO, at iba-ibang korporasyon na headquarters ay linilipat dito sa lungsod ng Parañaque. Kita rin po natin yung mga infrastructure, katulad po ng mga elevated highway that connected ang aming lungsod ng Parañaque sa iba-iba pong bayan all over Metro Manila. At ngayon po, ginagawa na rin po natin yung C5 South Link na matatapos bago matapos itong taon na ito, that would connect yung ating coastal road going on the other side ng ating C5. Binuksan po namin last year yung extension ng LRT, yung Light Railway Transit, na meron po 5 station that connected from south to north within the Metro Manila, at may 5 station po dito po sa lungsod ng Parañaque. Patuloy po tayo nagiging business friendly para makapagbigay po tayo at makapag-generate na maraming trabaho sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Parañaque. Kaya nga po, binigyan po ng recognition ng Department of Finance ang ating syudad sa panguna po ng ating Mayor Eric Olivares, ng ating buong City Council po natin, na ang ating lungsod ng Parañaque ika-6 na po as the richest LGU city all over
the Republic of the Philippines. Binigyan rin po ng recognition ang lungsod ng Parañaque in terms of economic growth sa gross domestic product na meron po tayong 8.7% economic growth noong taong 2024 na itinalaga ng PSA, ng Philippine Statistics Authority, na tayo po naging number 1 in terms of economic growth sa lahat ng syudad dito po sa Metro Manila. Ano po ang aking mensahe po ngayon pong umaga ito? Huwag po natin sayangin yung inumpisahan ng ating mga bayani. Ito po'y magiging modelo, influensya, na tayo po mga susunod na henerasyon, na tayo po mga brothers and Knights of Columbus, ay maging modelo sa lahat po ng sektor ng ating mamayan. Hindi lang po sa Parañaque, kundi sa buong lungsod, sa buong Republika ng Pilipinas, para mabigyan po natin na isang magandang umaga at magandang kinabukasan ang mga susunod na anak at henerasyon ng ating bansang Pilipinas. At uulitin ko po ito, hindi po ito magagawa na nag-iisa ng ating pamahalang nasyonal, ng lokal. Ang kailangan lang po, magsama-sama po tayo, magtutulong-tulong po tayo, at wala pong magmamahal at magmamalasakit sa bansang Pilipinas kung hindi po tayong kapwa Pilipino. Sa ngalan po ng lungsod ng Parañaque, we would like to welcome each and everyone. Ang lahat po ng ating mga brothers and Sir Knights sa iba pong lungsod, sa iba-ibang council all over Metro Manila, at nagagalak po namin kayong tanggapin dito po sa lungsod ng Parañaque. At huwag din po natin kalimutan na lahat ng biyaya na natatanggap po natin ay galing po sa ating Panginoon Diyos. Kaya po inumpisan po natin to ang ating celebration na isa pong na meron na isang banal na misa dito sa parokya ng San Antonio. Sa ngalan po ng lungsod ng Parañaque, I would like to greet each and everyone. Happy Philippine Independence Day 127th Anniversary. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. So, naging panauhin na natin butihing Congressman Edwin Olivares at in fairness, yung pong ating mga Kuya Knights ay talagang kumpleto Ricardos ang kanilang ginawang celebration ng kalayaan dito po sa ating lungsod ng Parañaque. So regards ko po kayo. At ganun din po ang ating butihing Presidente Bongbong Marcos. Pinangunahan din po yung pagtataas ng bandila diyan sa ating National Park. Ito pong Rizal Park. At naging matagumpay naman. Bagamat yung panahon medyo makulimlim, paminsan-minsan bumabagsak po yung ulan, ay blessing po yan. Ang mahalaga, lahat ng ating mga Pilipino naman, lahat ng ating mga kababayan ay nikisa sa celebration ng ating 127th Independence Day. At maganda rito ang ating mga ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin maiwasan na magsipagawa noong tinatawag na rally, ganun talaga, bahagi yan ng ating kasaysayan. At ang ating June 12 ay holiday. Kaya yung pong gustong gumala, nakakagala. Yung ibang gusto mag-celebrate, nakapag-celebrate. Yung gusto naman pong mag-rally, nag-rally po sila. Di ba? At alam niyo, tuwing Independence Day, may mga katanungan pa rin na lumalabas Sabi nga po nila, malaya nga ba tayo?
Malaya nga ba tayo? Katulad nung nangyari sa impeachment trial diyan po sa Senado. Marami ang hindi naging satisfied dahil di umano ilan po doon sa mga senator judges naman na tila nangibabaw pa rin po yung tinatawag na partisan sa usapin ng politika. May mga nagsasabi na hindi ito dapat nangyari, kaya lang ang pamunuan po ng Senado ay ibinalibag na po uli sa Kongreso. So, di ba? At tapos, sa usapin ng soberenya, sa usapin ng pananakop ng ibang lahi, ay tila malaya na po tayo kung ako ang tatanungin po ninyo. Pero sa usapin ng matataas na presyo ng mga bilihin, tayo po ay hindi malaya sa mga presyo na yan. Nauobliga tayong bumili ng mga matataas na presyo ng bilihin. In short, tayo po ay bilanggo sa mga matataas na bilihin. Tayo ay bilanggo sa murang pasahod. Tayo ay bilanggo sa mga kaganapan na hindi maiwasan katulad ng ilan sa ating mga miyembro ng ating pamilya. Hindi lang po ilan sa karamihan sa atin ay mga kababayan natin na kapwa Pilipino ay walang trabaho, nagiging alipin sa kahirapan. So hindi po tayo malaya. Di ba ating kaibigan na itong si Justin Trinidad ng Mayor Additional Support Group sa ilalim ng pamumuno ng ating kaibigan na si Kuya Arman Salazar. So regards ko po kayo. So, hindi po tayo malaya in short. Hindi po doon sa usapin ng pananakop ng ibang lahi, bagkos yung pong lokal na problema natin. Di ba? Yung katulad nung mataas na bills sa kuryente, mataas na bills sa tubig o sa Meralco. Meralco naman tayo nagbabayad. Alipin pa rin po tayo. Kaya bagamat may banta tayo dyan po sa usapin ng West Philippines, sa usapin ng national security naman, so baka pwede na ang ating mga nanunungkulan mula po sa barangay, sa lokal, sa national level, lalong-lalo na po yung mga politiko o yung ating mga senador, dahil sila po ay ang tagagawa ng batas Ang paggawa ng batas, may kinalaman po ito kung paano paunlarin ang ating ekonomiya. So, malinaw na may kinalaman po ito sa yung pong sa usapin ng Independence Day, kalayaan, malaya ang ating bansa. Pero sa usapin ng kahirapan, tayo po ay bilanggo. Di ba? Sa mataas na bilihin, sa, yun na nga, mababa ang sweldo. So yun po ang pinaka-main concern natin, yung internal na kalayaan ang gusto natin sa usapin ng material in social issue. Yun na nga, nandito na tayo, dapat harapin ang katotohanan. Yung pagbuhis ng buhay ng ating mga bayani ay hindi naman totally nasayang. Dahil sa ngayon, may sarili tayo ng republika.
Pero yung internal problem, hindi natin na-resolba. Lalo na sa ganun din sa mga illegal na droga at iba pang mga usaping nakakabagal sa ating ekonomiya. Yung mga kalaban ng ating batas, kalaban ng ating gobyerno hanggang ngayon, hindi pa rin nasasawata. So, nagigipo tayong alipin ng ating sariling bansa. Tama ba yung wording na yun? Kasi maraming super yaman na kapwa Pilipino mayaman na nga, magpapayaman pa. Senador na nga, mag-iipal pa. Abogado na nga, hindi pa ma-interpret kung ano ang tama, kung ano ang sinasabi sa saligang batas. Katulad nung hakbang kahapon, anong isang araw, yung article of impeachment ay ibinalibag uli sa Kongreso na di umano ay hindi naman tutugma sa sinasaad ng ating saligang batas. Di ba? So, may mga internal problem po tayo na mas malala kaysa tinatamasa nating kalayaan. Di ba? So, kalayaan sa ating soberenya, nandiyan dyan. Pero yung pangloob na problema ng ating bansa, hindi nabibigyan ng solusyon. Every 3 years nagkakaroon ng election, every 6 years nagkakaroon ng election, pero ito pa rin ang nagiging resulta ng ating gobyerno. Walang katapusang pamumulitika. In short, alipin po tayo ng maling takbo ng politika sa ating bansa. Mabuti na lang may mga knights. Magagaling sila, talagang nagsasakripisyo para may daos ang pagdiriwang ng ating kalayaan. Kaya po naging maganda ang presentasyon nila kanina diyan po sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque para mag-alay na rin po ng bulaklak, i-celebrate sa puntod ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. So tapusin na. Kaya lang magsisermon na naman tayo pero ayaw naman tayong pakinggan. Katulad ngayon, nagmadali ang Kongreso, nagmadali ang Senado para may pasa yung batas tungkol po sa postponement ng barangay eleksyon. Dati mga proposal nila 2019, 2029, 2027. Ngayon, ang pinakahuli, November 2026, ito ang tila tugma sa katotohanan. Ganon nangyayari ang takbo ng ating mga politiko. Hindi mapakali sa usapin ng postponement ng barangay election. Mabuti na lang po inandyan ang ating kaibigan na si Sister Elsa Obispo at ganoon din po itong si Ana Cabato. Aba, isipin mo. Si Ana Cabato, naalala ko tuloy yung ating kaibigan na si Adan Cabato. Kano-ano niya kaya ito si Ana? Regards ko po kayo. Ang sabi po ni Elsa, shout out, sir. Until ng dasma,
especially kay Captain Gamad. Sister Elsa, regards ko po kayo. Ako ay napupunta na rin doon sa inventaryo. Ang tagal-tagal kong media practitioner, never akong maging saksi sa inventaryo. Ngayon tayo po ay napipilitan na. So, regards ko po kayo. Regards po natin yung pong intel ng DASMA sa pamagitan po ni, siyempre, Police Captain Gamad. Tama. Okay. So, regards ko po kayo. So, ngayon naman po ay Independence Day. Malaya naman po tayo. Pero yun na nga po mga nabanggit natin na nakagapo sa atin, yung kahirapan, sobrang taas na mga bilihin, yung sobrang taas ng bill ng kuryente at ng tubig. Mabuti na lang po dumating na si Marcolita sa Senado. Opo na po yan sa June 30. Senador na po siya. At ang sabi niya, sagot na yan ni Marcolita. Yung mga mabababang konsumo ng kuryente. Wis ko lang. At ang mainit na issue talaga, no? Yung mga nagrally diyan po sa People's Power Monument kanina, kalayaan sa pagrarally. So 127 years na, no, na sineselebrate natin. Pero hindi naki-recover ang ating bansa sa pagkakautang. Paano kaya kung hindi tayo binitawan ng mga iyong pong mga Hapon? Paano kaya kung hindi tayo binitawan ng mga Kastila? Paano kaya kung hindi tayo binitawan ng mga Amerikano? May pagkakautang kaya tayo na ganung kalaki? Nasa tubo pa lang, palyado na tayo. Ilang trilyon bang utang ng Pilipinas ngayon? May 13 trillion ba o 17 trillion? At ano kaya ang magiging outcome ng ating ekonomiya ngayon kung tayo po ay hinawakan ng ito pong Hapon? Siguro ang pera natin ngayon lapad. O kung hindi kaya tayo iniwanan ng Amerikano, hindi tayo na binigyan ng sariling kalayaan, siguro ang pera natin ngayon, dollar. So hindi sana nagsipag-abroad yung ating mga nanay, yung ating mga kapwa Pilipino para humabol ng dollars. Ng dollars. Naalala ko tuloy. Nang inyong pong lingkod ay nagtrabaho dito sa lugar ng Legazpi Village. Ako po ay nagtrabaho po sa isang kondominium. May mga agency po doon sa kondominium na nag-opisina. Ngayon, hinihikayat po ako na mag-abroad. Saudi, in short. Siyempre bata pa po ako noon. Naghahanap ng trabaho. So, parang nainganyo akong kumuha po ng passport, kumuha ng birth certificate. Kasi nung pumunta po ako rito, wala pa naman akong dalang birth certificate. Kumuha po tayo para makapag-abroad. Kaya lang, sa kakantay ko na mabigyan ng schedule, naboring ako kaya sabi ko, bakit ba ako mag-abroad? Yung pira sa Saudi, dollars. Pagdating ng Pilipinas, ipapalit mo lang naman ng piso. Sabi ko, bakit hindi na lang ako dito magtrabaho? Total, nandito lang naman pala pera, piso nga lang. Di ba? So, yun po ang maiksi kong kasaysayan sa pagnanais ko na mag-abroad.
Sabi ko, piso lang. Kasi pag dito naman sa bansa natin, kailangan mo pang ipagpalit yung dollar sa piso. Sabi ko, nandito lang naman pala ang pera. Bakit kailangan ko pa mag-abroad? O, di ba? Mantakin mong kaisipan yan. Parang wala sa hulog. O, di ba? Bakit pa ako mag-abroad? Ipagpapalit lang naman pala ang dollar. Ang dollar sa piso para gastusin. Di ba? Kalukuhan talagang takbo ng isip natin. Parang yung mga nandyan sa Senado, lalo na yung 18 na senador, binalik ba naman sa Kongreso yung aywan ko sa inyo? Di ba? Talaga naman na hindi malaman yung labanan dyan sa Senado ngayon. Mabuti ang problema, ang tawag nito, yung Senate President, kababayan natin, Setjes Escudero. Pigang-pigang kanyang ulo, pigang-piga ang kanyang talino sa impeachment trial ni Sara. So, doon po sa ating mga kaibigan, dahil gabi na, tayo po ay magtatapos Magtatapos na po tayo. Regards na lang natin yung pong mga nasa online yung pong mga nasa unahan, itong si Ana Cabato, itong si Elsa Obispo, sila Justin Trinidad, yung pong si Janet Pascua, at saka yung iba pa. Regards ko po kayo. At inuulit ko po, ngayon po ay binabati ko po kayo ng 127 Philippine Independence Day. So, malaya po tayo sa usapin ng soberenya, pero sa usapin ng kahirapan, sa usapin ng mga bilihin, matataas na bilihin, sa mga mataas na bills ng kuryente, sa mababang pasahod, alipin pa rin po tayo. At marami rin po sa atin nagiging alipin ng takbo ng ating politika sa ating bansa. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless us all. At yung pong ating inaanak pala na si Christopher Magsila, nakita ko po kanina ang kanyang comment. Regards ko po kayo at binabati ko po kayo lahat ng Happy Independence Day. Ngayon po ay Huwebes, holiday, June 12. Okay, maraming salamat. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paranaque, Netreyo worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. Paranaque, Netreyo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat.
kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, laging handa